ang pinapagawa sa kanya. Alam mo, ito kagad ang unang tanong ko sa kanya. Ang pinagagawa ba sa'yo ay siraan si VP Sara Duterte? Alam nyo? Agad-agad sinagot ito ng aking kaibigan na vlogger at sabi niya, oo eh. Kaya nga natawagan kita kasi taga-subaybay mo ko at bilang dating kasama mo sa industriya, tapos napapanood pa kita, gusto kong humingi ng advice sa'yo. Simple lang naman ang sinabi ko sa kanya. Alam mo, tandaan mo lamang ito. Sabi ko sa kaibigan ko ito, sabi ko, tandaan mo lang, ang mga politiko, they come and go. Ibig sabihin, dumadaan sila, lumilipas sila, nawawala sila. Pero ikaw bilang influencer, bilang vlogger, ikaw ay mananatili dyan hanggang gusto mo. Dahil nga, hawak mo oras mo, hawak mo salita mo, hawak mo lahat ng prinsipyo mo. Ngayon, kung ngayon pa lang, binebenta mo na sa demonyo ang prinsipyo mo, sunog ka na kaagad dyan, masisira ang credibility mo. Yun ang sinabi ko. At pangalawa, at aabuting ka ng basher dyan. Bakit kanyo? Dahil ang mga Duterte ay mga organic ang kanila pong mga followers. Hindi kailangan bayaran para depensahan sila. Hindi kailangan bayaran para ho sila ay i-promote. Dahil organic po ang mga followers ng mga Duterte. Ako ho, alam ko ho yan. Dahil tandaan ninyo, 2015, hindi pa po sikat ang mga Duterte noon. Kilala sila sa Davao, kilala sila sa Mindanao. Pero pangkalahatang buong Pilipinas, hindi ho sila ganon ka-popular. Kaya nga hindi ho pa sila, tanda ko yun sa survey. Huli pa si Pangulong Duterte noon eh. Pero kitang-kita naman natin yung organic ng paglago ng kanyang tawagin na nating DDS. Bakit ho kanyo? Kasi nga po, yung mama, talaga naman pong kitang-kita ang kanyang magandang mga ginawa. At alam mo, itong kaibigan kong ito ay Duterte supporter ho ito. Kaya nga, tinawagan niya kagad ako nung nabalitaan niya yon at nung may nag-alok sa kanya na sabi niya, parang hindi ko ata kaya kasi idol ko si Pangulong Duterte. Kita ko naman yung mga pagbabagong nangyari nung panahon ni Pangulong Duterte. Tapos ganito ang gagawin namin. Tapos nagkapagkwentuhan na nga kami. At alam niyo po, marami pang lalabas na mga influencer na nasa entertainment na biglang papasok sa eksena ng politika. Alam niyo po, una-una nagtaka ho ako nun. Kasi sabi ko, posible ba yun? Di mo kantanga ito mga ito. Bakit kanyo? Mga walang alam ho ito mga ito eh. Ito mga vlogger na ito, mga toxic vlogger na ito, wala pong alam yan. Etong mga galing-galingan ng mga vlogger dyan na puro alam prank, alam bentahan ng kung ano-ano dyan, wala naman pong alam sa pagdating sa usapin ng bayan. Ito po yung mga, sa madaling salita ho, mga, pasensya na ho ito ho yung mga mabababaw na nilalang sa Pilipinas. Hindi ako nagmamaliit pero ganun ho talaga eh. Wala hong alam yan. Ayan na, umpisa na natin yan. Huwag yun na patagalin. So, since ako yung host, nasa akin ang mga katanungan. Okay? Ay, nako. Okay, so hindi naman ako ng link dito sa paki-send naman sa ko sa Facebook Messenger na. Ito ako na mag-send sa iyo. Okay, sige. Sige, mag-intro ka na dyan, Roy. Yeah. Sa mga viewers ngayon, may katanungan po tayo. Okay, sagutin niyo ang live survey po natin. Naniniwala ba kayong ginamit lang ni Liza ang mga DDS at Marcos Senior loyalists noong 2022? Natanong pa ba yan? Yes, 94% ng ating viewers nagsasabi na oo. Okay, nanggagamit daw. Tapos 6% lang ang hindi. So 6% lang yung kalaban natin ngayon. So, ayun, ang unang tanong, okay, kailan kayo nagsimula mag-vlog? Okay. Ikaw muna, baby girl. Ako ay, yun talagang vlogging nung 2000, ng political vlogging ng tungkol sa Philippine politics. Ako, 2000, mga January 2016. Nung tumakbo na si Digong. Pero yung page ko, kasi yun is, todo pa sila mag-report nung election, di ba? So yung Facebook account ko, yung personal Facebook ko, parati siyang nare-report. Tapos, ko pa nun, friendship ko pa nun si Thinking Pinoy. Anonymous pa siya nun.
Tapos, Yes. tapos ako'y nagsusulat ng South China Sea conflict. June, July, sabi niya, pinireport ako ng nire-report. Siguro 15 days, 30 days, tapos 3 months na masususpend. Sabi niya, magbukas ka na ng Facebook page kasi hindi ito, nare-report basta-basta ng ganyan. So, yun na nga. So, pero yung For the Motherland ko, August 16, alam ko pa yung anniversary, August 16, 2016. Ikaw, Maharlika, ito alam ko. Actually, ako talaga, okay. So, simulan natin sa kung kailan ba ako nagdadadakdak dito sa Facebook. Actually, nung na-discover ko yung Facebook, 2009, ang classmate ko actually nag-introduce sa akin nung hindi pa masyado popular yung Facebook. 2009, to the moment na nagkaroon ako ng account talaga sa Facebook, 2009, nag-react na ako sa mga political issue sa atin, sa Pilipinas. So hanggang sa naging presidente si Noynoy, 2010, so talagang sunod-sunod na yung bunganga ko, alam ni Rose, nandiyan nanonood. Yung bunganga ko, panahon pa ni Noynoy, talagang grabe, sabi nga ng mga classmates ko, pag umuwi ako ng Pilipinas, so hindi ka ba natatakot? Baka ipategi ka? May mga ganon. Pero yung actual vlogging talaga, hindi pa rin talaga yung vlogging na matatawag mo. Kasi 2015, accidental lang yun eh. Yung sa Balikbayan Box, alam nyo naman yun. Tapos, nakwento ko na yun sa mga vlog ko, iksian ko na lang. Dahil dun sa frustration ko nga sa buwakan ng Ginina, na mga nangunguha ng laman ng Balikbayan Box. So yun na, then yung unang vlog na yun, it's not vlog, it's 4-minute video na hininga ko lang yung frustration ko sa mga, sa Bureau of Customs. Hindi ko na malayo na nag-million viewers siya, millions of viewers overnight. So yun na, tapos mga classmate ko, hey bro, sikat ka na, sabi ko, ano ba yun? Sabi ko, sikat, ganyan. Tapos hanggang sa sunod-sunod yung mga issue nun kay Noynoy, yung tanimbala, then after that, hindi pa rin ako na-convince na magbablog ako. Hanggang sa, ang dami talaga nag-message sa tao sa akin na, uy, Miss Maharlika, ito yung issue, So, naiinis pa nga ako kasi sabi ko, ano ba to? Mga diktador to mga to. So, hanggang sa later on, sabi ko, okay, sige, subukan ko nga. So, and the rest is history. Ito na ngayon ang Junganga ni Maharlika. At meron na ako ngayong magic wand na pangkulam sa kalaban ng bayan. May balita na kinulam daw si Rowena Burden. So, pati pala mangkukulam, hinire na nila. Hindi ako ng kulam sa kanya. Hindi ka siya ng stick, Yun yung ng mga psychic actually. Actually si Princess Maui ang nag-vlog nun. Yung mga psychic kasi nag-ano din sila. Kasi nalalaman din nila yung kapwa nila. Ang pinakamaganda niyan, actually, kasi yung iba baka pagtawanan tayo dito, hindi naniwala sa kulam. Ang pinakamaganda niyan, yung i-autopsy, siya, i-forensic talaga yung reason na pagkamatay niya. Kasi biglaan, napaka-coincidence naman. And the fact na cardiologist siya, so dapat alam niya kung paano yung puso niya, di ba? So yun, but anyway, so yun nga, Roy, ano ba yung mga nakahandang katanungan dyan? Nakakakaba naman yan. Oo, ano ba yung mga Hindi, dapat tanungin din natin si Roy. Ikaw, Roy, kailan ka nagsimulang maging Marcos vlogger? Kasi ikaw talaga sinaunang panahon ka pa eh. Oo. Sabi nga ni Sas, ikaw sinaunang panahon pa sa website. Hanggang website lang. Okay? At hindi ako nagla-live kagaya niyo. Dahil sa mga pero matapang yan si Roy noon kasi ang website niya hindi naka-hide ang who is. Information. Talaga. Oo, pati address niya nandun. Sabi ko, ang tapang nito Hindi yung totoong address ko actually. Hindi ba yung Pangligaw lang yun. Pangligaw lang yun. Dapat inilagay mo yung address ni Jamag. Ibigay ko. Kakabahan na yun. Okay. So, ayun na nga. So, 2014 and then katuwaan lang yung history ng Marcos. Ganon. Parang sabi ko, bakit tinago nila tong information? So, yun lang talagang purpose ko actually. Na, to be fair, dapat alam din to. Yung mga books niya, di ba na... Actually, puro history naman yung page. Puro siya history. Yung website. Yeah, kasi di ba sa Ateneo ako, alam natin na anti-Marcos sila. So yung mga books niya tinago. So nakahanap ako sa public library talaga. Kaya sabi ko, this is unfair. Kahit ayaw ninyo sila, at least mayroon din siyang side, di ba? Parang yun lang yung purpose talaga. And then, yun na nga, 2014 hanggang website lang ako. Tapos hindi ako nagla-live talaga. Kasi ayaw kong
madali ako matuntun ng mga killer, di ba? So before pa talaga, may threat na talaga sa akin. Kasi nga, di ba, na-assassinate yung father ko, and I found out na ako yung isusunod. So there was really, so yun yung nangyari talaga. And yun nga, siguro, na-assassinate yung father mo noong nag-vlog ka na? Hindi. Related sa politics? Not related sa politics. Ay, talaga? Oo. And then, ang suspect is, lang din, relative lang din namin. So, yun na nga, nakalista na talaga, 3 kaming papatayin. Ang father ko, ang mother ko, at ako. Kasi nasa akin daw yung pera at nasa akin daw yung talino, parang ganun. So, nasa iyo ang ginto. Hindi ginto. Nasa iyo ang Italiano go? I'm sorry. I'm sorry to hear, Yeah. Tatay mo. But, grabe naman yan. On the brighter side, at muntik na talaga akong muntik na talaga ako nilang ma-persified. Buti na lang, hindi, sumang-ayon ako doon sa advice ng manghuhula na huwag ka nang pumalik doon sa lugar na yun. Kasi nakuha ko talaga sa CCTV na kung nandun ako, nag-manage ako ng bar, kasi may bar ako doon, resto bar. Patay na rin ako after a month nung namatay yung business related. Inggit. Okay, sabi ko nga, destiny talaga ng tao kung panahon na talaga niya. Diba? Oo, ako naniniwala ako dyan. Kung panahon mo na, panahon na. Yes. Pero kung maiwasan mo yung mga ahas na gumagapang, yes. Iwasan mo. Kaya tatanungin ka namin mamaya kung sino yung mga ahas. Ay, mga mga itim na ahas at puting ahas. Okay, Roy, anong sunod na question? Okay, so, katanungan. Okay, since nakilala mo, itong si Liza Marcos at saka si Bongbong Marcos, ano yung first impression niyo? Kasi both kayo nakilala, di ba? Si Sas una. Ano yung first impression niyo? History ko paano ko nakilala si Liza. Nakilala ko si Liza through Franco Mabanta. Kasi noong 2017, umuwi ako ng Pilipinas niyan. Kasi yun nagbigay ako ng lecture sa Davao ng foreign policy. Si Franco, nag-organize siya ng dinner sa bahay nila, Liza Sanara. Okay. Sa Forbes Park. Nandun kami lahat, naalala niyo yung picture na kumakalat ng mga posts. Siya pa yung PR. Yung PR. Oo. Tapos nga, kasi nga, actually nandun, I believe nandun si Glenn Chong sa dinner na yon. November 2017. Kasi nangihingi sila ng tulong. Kasi nga, remember, during that time, hindi sila pinapansin ng mainstream media doon sa issue ng pandaraya. Diba? So ngayon, nangihingi sila ng tulong. Tapos kinukwento nga nila yung mga lahat ng pandadarayang nangyari. Yung mga pinapost nyo. Yun yung information. Ang impression ko nung kay Liza, to be honest, mabait. Na very, very sweet, mabait. Kaya nga ngayon, parang, sino to? Ganon? Oo, parang ganon. Sino to? Yun dun ko siya unang nakilala. November 2007. Una ko talaga siya nakausap. So halos magkasunod lang tayo. Nakilala ko siya, ganun din ang time, November. Kasi nung pumatag na ako sa kasal nung anak ni Senator Amy, na si Michael, di ba? Mga halos magkasunod lang. So, na-invite nga ako dun sa Ilocos, nandoon ako, tapos siya talaga yung humihila-hila sa, hi Marlica, thank you for supporting my family here. Parang gagano ang dua. So ako naman, first impression ko sa kanya, mabait. Katulad ng kung ano yung feeling ni Sas. Kaya nga nung nakita natin, ngayon, kabalitaran pala. Yung pala pambubudo lang yung lahat. So yun din yung impression ko sa kanya. Akala ko mabait, sweet. Totoo yun. Kasi sabi ko nga, inihila-hila pa niya akong karay-karay pa niya. Have you met Bong na? May pag-ganon-ganon pa siyang drama sa akin. So, sweet talaga siya. Yung pala, palabas lamang. Yeah. Actually, di ba may kasabihan nga na lahat naman ng scammer mabait talaga sa umpisa. Yes. Para makuha yung trust, di ba? Yes, tama ka dyan. Mag-a-agree ako dyan. Kaya nga, di ba, yung sabi ko nga, minsan ay nabudol tayo sa pag-ibig, paano lang kaya sa mga pasaway na politiko, di ba? Pero to be fair, mabait siya noon, ha. Actually parang ang noon, nakita ko na lang na actually yung parang yung pagkakaiba, yung narinig ko yung nangyari dun sa yung di ba yung bago ng inauguration. Sabi ko, ano to? Yung tinitira na nila si Oo, si Vic. Tapos actually akala ko lang si Tiki Pinoy lang yung may galit. Kasi nga, talagang galit talaga siya kay Vic noon pa. Ayaw niya talaga kay Vic. So, akala ko, ano lang to, si RJ lang to.
si Pebbles malaman ang mo. nag-release ng mga Ay, conversation. information. Kaya nga, oo, kaya nga. Kaya nga, nalaman namin na ang pinakapuno ng kalaban si Lisa Smugs. Actually, nalaman ko rin yan dahil kay Franz Imperial. Kasi nga, di ba, nag-video chat kami kasi common friend namin yung kaklase ko. Tapos, nung tinanong ko siya, staff ka ba ni Bongbong? Ang sinabi niya, staff ako ni Lisa. Sino yung kaklase mo? Baka kilala, common friend, common Yeah, from Xavier, si Alexander de Galea. Friend niya siya ni Francis, yeah. So, kaklase ko yan si Franz. Kasama niya dun sa, di ba, nagpa-perform yan. Kaklase kayo? Wow. Imperial. Small world. Sa stage siya, theater yata nakilala yun nila yung kaklase ko. Parang ganun. Ako ang nag-launch. Ako nag-launch ng theater career ni Franz. Kasi kinuha, may play kami niyan. Sabi ko, magaling kang kumanta, Franz. Kasi magaling talaga siya kumanta. At ang Ikaw payat gagawin niya yung dati, payat niya dun sa picture ng kasama ko dati. Pero ngayon, di ba? Ngayon parang elepante na. Alam mo ba si Franz? Sabi ko, bakit ka makakaya to si Franz? Masarap kasi yung Masarap na kumain. sa Malacanang. Ano ka ba? Libre. Anyway. Actually,